Ang ating bisita ngayong umaga, kaya niyang baguhin ang iyong itsura at postura. Kung ikaw ay mukhang tender, kaya kanyang magmukhaing younger. Tumatanda ka ba ng paorong? Ipapakita niya sa iyo what is wrong. At kung ikaw ay uugod-ugod, tutulungan ka niya para hindi mo na kailanganin ang iyong tungkod. Sa madaling salita, i-reveal niya ang sikreto ng forever young na inaasam mo. Live na live ang free consultation sa nagbabalik nating TMJ Kada, Dr. Josefina Valladolid sa Kada Umaga. Mga Kada, palakpakan natin ang napakahusay na TMJ Specialist, Dr. Josefina Valladolid, na nandito ngayon. Welcome, Doktora! Good morning, Diana. Hello, good morning po. Good morning, Aubrey. At good morning sa ating mga viewers, televiewers sa Kada audience ngayon. Kada squad natin. Yes. Kada squad. Kada squad natin. Ito, Doc, last time na bumisita ka dito sa Kada Umaga, pinag-usapan naman natin ng beauty and brains. Kung gaano ka laki ang role nito sa, syempre, sa ating kagandahan at katalinuhan at malakas naman sa pangangatawan. Diba? Yes, Kasi nga, yes. it's not just about physical. Yes. At today, Aubrey, kasi nandito siya dati, kaya pinag-usapan natin about beauty and all, and na-mix natin lahat yan, all the things na kailangan tayo para always young looking. Yes. Isa dyan ay yung ngipin natin. Yes. Why, At ito Doc? malalaman ng mga Kada viewers natin ngayon, Kada squad, na ang ngipin, hindi alam karamihan na, hindi alam, is scientifically measured. Scientifically measured. It's an art. Dentistry is an art and science. Ibig sabihin, hindi lang art, it's scientific. So, opening pa lang natin, pag nga, pero nang sukat siya. Meron tayong maximum opening, meron tayong average. So, ibig sabihin, doon kinukuha yung health natin, tsaka itsura ng mukha natin. Kasi ang ngipin, ang teeth natin, scaffolding ng mukha, tukod ng mukha natin. Hindi alam karamihan na kaya ka palang magpa-facelift, magpaganda ng mukha through sa ngipin. Pwede. So, pwede. Mauunat siya. Kasi kung tama yung scientific measurement. Halimbawa, pudpud ng ngipin, ibabalik mo yung scientific measurement. Ibig sabihin, may stretch siya ulit. Pag di ba kasi pag bata tayo, kasi, di ba, minsan nalalagas, tapos nagbabago ba yung shape ng mga ngipin natin? Yes. Pag lumaki ng teenager, sa 20s, sa 30s, nagbabago ba yung gums? Nagbabago yung mukha natin. Actually, di ba, si baby, pag wala pang ngipin, bilog yung mukha. Yes. Parang habang nadadagdagan, tumutubo ang ngipin, humahaba. May tinatawag tayo na vertical height. Ang mukha natin may vertical height. Scientific yan, ha? Mayroong measurement talaga yan, mula rito hanggang dito, kung anong length. May kung ilang centimeter. Karamihan kasi ng mga tao hindi alam na scientifically measured ang teeth natin. So ano ba yung dapat, Doc? Kasi syempre hindi naman tayo pwede maging perfect. Kaya kailangan ng sakto lang dito para sa ngipin, para looking young tayo. Ano ba yung dapat? Ang dapat talaga pangalagaan ng ngipin. Kasi ngipin ang nagtutukod ng mukha natin. Kung wala kang ngipin, ano bang itsura mo? Walang scaffolding ng mukha. So may measurement ba to na perfect or depende? Meron average. Merong average. Anong average natin? Ng teeth natin? Oo, yung sa face natin. Sa face natin. From forehead. It should be divided into 3 equally. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3, So, ibig sabihin, 1/3. divided by 3 equally. By threes. Okay. Equally. Dapat equal yung noo Equal? mo. Paano kunyari hindi equal? Mas malaki yung Ibig noo. sabihin, hindi malaki ang noo, maliit ang ngipin mo. Undersized. Undersized. Taka nyo? Kulang ang scientific width, kulang scientific height. Kaya naapektuhan yung mukha mo. So, totoo ba na habang yung ngipin lumiliit, ang mukha mo pumapangit? Yes, Ayun ba yun? Yes, pumapangit naman Totoo, talaga. no? Kasi, di ba, pag tumatanda, ang ganda-ganda yung bata pa. Pag tumanda na, di ba, nag-string na siya, iba na mukha niya. Kasi yung si Lola, wala na mga bagang. Is it the reason why, Doc, na minsan kapag medyo tumatanda na tayo, yung jaw natin, nagaganon? Yes. Ano ba, nagiging sharp ba to o lumalabas? It's either mag-forward or mag-backward. Namamali ang bite niya kasi wala ng mga tukod. Correct. Bakit nabunot na? O, di ba, nasira? Or bakit napudpod, kakakain? Ang ngipin, lagi niyong tatandaan, ha? There is a wear and tear. Wear and tear, naupod siya. Maski ayaw mo.
wear and tear that you are not aware. Wear and tear that you're not Let's say, dito ka aware, lang mga kumakain, kada. dito Oo. sa right, Oo. so mag-worn out yung teeth mo dito. Tsaka minsan pagtulog, Dok, inagaganon ng tao. Kaya kailangan nilang Even magsuot pag ng natutulog, something. nag-clench ka, nag-clench, ibang height ng teeth mo dito. Hala. Your face is smaller dito sa ano na, side kung saan ka nag-clench. So, nanggigigil siya dito, ibang length niya dito. Mas mahaba sa kabila, mas may... Ang Asli, may ano yun, complicated. Ang dami, ang Oo, dami ang siya. dami. So meron tayong picture ata na papakita kung ano yung measurement, kung ano yung facial yung dapat? profile natin. Meron talaga, may facial proportion talaga tayo. Di ba sabi ko kanina? Ayan. 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 Yun, mali na yan actually. Mali na yan? Mali na yan. Kasi hindi na siya balance. Ayan po. Ang example ng ano is talagang hindi na siya balance. Kasi nga, mataas yung binight niya. Dito, it's either pudpud na siya. Pudpud na siya. Doon sa size na yun. Pero paano yung iba nagpapa-veneers? Pwede, Pwede ka magpa-veneers, kaya lang kung halimbawa mali yung bite, hindi na correct yung bite, beauty lang inhabol mo, candidate ka pa rin for mga breakage. Yun ang disadvantage. Kaya may tinatawag na functional dentist, ang ginagawa namin, alignment muna. Kailangan ma-align muna yung proper position ng panga. Kasi ang tao, nagbabago yung nagbabago yung bite niya. Kasi let's say, dito ka lang kumakain. Ngayon, Doc, di ba pinag-uusapan natin itong because that's temporomandibular, di ba, the TMJ, which is your specification. Ngayon, may stick na ginagamit, di ba, para i-measure yun. Yes. Pero, bukod dyan sa looks, is there any complications din na pwede mangyari sa health ng patient? Yes, kasi makikita na actually maski sa looks pa lang nakikita dahil pag smile mo, your smile profile, hindi siya pantay. Ako din hindi pantay. Ito tong angle na to, if you measure it by, you have a ruler dito, downward, kailangan pantay yan. So kung halimbawa, dito, pag smile mo, mataas yung angle ditong side na to, ibig sabihin, doon ka may wear and tear. That you are not aware. Ito pala yung, tatanungin ko sana yun, ito pala yung yung tooth wear and tear. Yeah. Ako That you're ganun, not Sito, aware. mas mababa. Pag nagsasmile ako. Then, pati actually, when I look at you, yung alam mo lips na agad. dito, Ako meron talaga. yung lips mo dito is shorter, Mas mababa. smaller, because hindi na pantay. Even if you have complete set of teeth. Dito, Yan. Naka-ano siya, naka-droop. Ako marami akong ganyan. So marami akong makikita dito. Sa Marami. smile Huwag pa na lang, nating makikita na. Wag na yan. Actually, even sa butas ng ilong mo, makikita ko na hindi na properly. Doc! Butas pa lang ng ilong mo. Nako, napakalaki yung isang ng butas nostrils maliit, ko. yung isang butas malaki. Wag ganyan, Ang Doc. dahil sa ilong, sa ilong. So ngayon, what's the solution? At kung paano natin naman to i-diagnose or ano ba ang tawag doon? Madadiagnose mga remedies siya. natin, no, ganun. Diba? Madadiagnose siya. Meron tinatawag kaming diagnostic procedure. Okay. Nandun ang measurement lahat, kinakalibrate yan. So, How do we do pag that? nakalibrate yan, doon makikita yung mga defect, ilang millimeters ang kulang. Di ba? Kasi di ba sabi ko sa'yo, may wear and tear. Tsaka maraming tao kulang na. Kaya nga actually, ang mga lola, karamihan sa mga nag-i-age, nakukuba sila. Yan, ano Bakit? bang yung plus may that. connection ba yan? Wala nang laman yung baba. Tapos, Ang tao, pag wala ng laman, pudpud ng mga bagang, nakukuba talaga yan. Bakit Yung ulo yun? niya nalalaglag. Doc! Oh. Bakit siya nakukuba? Habang nababawasan ng bagang, ang ulo, wala nang tukod. So, mababa ng pababa yan. paano ito ba Kaya yung pala ano nagano? natin? Yes, scaffolding. Health natin Yes. parang to start Alam yung niyo neck. ba na the strongest bone of the body is your jaws? Really, Doc? The strongest bone of the body is your jaws. The strongest substance of your body is your teeth. So bakit hindi natin inuuna? 'Di ba? Dapat Inuuna natin yung mga gadgets. Samantala ito dapat ka mamuhunan. Kasi nandiyan yung beauty, nandiyan yung brain, nandiyan yung strength. So, Iunan mo yan. So ngayon, paano natin ano pwede natin gawin para mapanatili yung kailangan ba ayusin yung posture kahit or automatic siyang pag nawalan ka ng ngipin? Yes. Automatic? Kailangan talaga kompleto at sa proper position ang ngipin. So, May proper posture ang ngipin. May proper posture ang dila, ngipin. So kung mali na, i-correct dapat So yan. meaning talaga, staying healthy and wellness, ang ngipin natin, part yan ng pagiging part ng healthy lifestyle dapat talaga. Part. At saka actually it should be number one. Should be number Because yan, the guys. mouth is the human gateway of the body. Yes. Nandyan lahat yung nerves natin sa ulo. Could you imagine you have 12 cranial nerve?
Tapos ang sakop ng ngipin mo, 9. Grabe. 9 Oo, out of it's a 12 is dental. Yeah, it plays a big Tapos, role. could you imagine the biggest nerve dyan sa 12 comes from your teeth? Wow. Nagde-take notes po ako, ah. Paano naman natin isosolve to if ever? Halimbawa, yung patient mo ay may differentiate dito sa ngipin at tumatanda na po tayo. Nakukuba na. Ano po yung solution natin doon? Iko-correct mo yung bite. How? There's a correction. May tinatawag na skeletal alignment. May therapy talaga. You have to make a therapy for 6 months para masanay siya. Pero reposition mo yung posture ng panga, posture ng ngipin, dapat magkatugma Ito ba yung siya. mga braces? Hindi, No, hindi naman yun. magkaiba Iba pa sila. yun. Ah, So, iba pa it's yun. appliance therapy. Pag nasanay na siya, actually, doon ka palang magbe-braces or doon ka palang magde-denture ng bago. Hindi pwede mauna yung denture, hindi pwede mauna yung implant, hindi pwede kung tutusin mauna yung cosmetic. May tanong ako, di ba kunwari may ngipin ka tapos may gap dito, umuurong pa ba yan pag tumatanda ka tapos nagbabago yung jaw mo? Yes, mawawala ka sa midline. Parang manibela, kulang ka ng isang gulong dito, mawawala sa... Ang panga natin kasi is movable. Go to the right, to the left, forward, backward. So wala siyang lock. Kasi you have a wear and tear that you are not aware. Malikot na siya. Kaya doon ang cause ng mga spine problem. Masakit Yes. palagi liig. Doc, yung ganitong treatment ba ay, is it expensive? Ano yung budget natin? Medyo expensive pero normally hindi naman nagagawa yan in one setting. Correct. May months na gagawin na para lang masanay. It's a therapy. Therapy talaga. Then that's the time, pag tapos na, nasanay ka na doon sa muscle mo kasi 'di ba ang may TMJ problem, they have a muscle problem. If the bite is not right, lagi niyong tatandaan to. If the bite is not right, your overbite, underbite, missing teeth, the muscles are tight. Pag mali ang kagat, lagi nating isipin, may naiipit na ugat without you knowing. Kaya nagnanam ka, kaya may pain, wala namang ano yung ngipin, wala namang problema. Bakit may pain ka? Because your bite is not right. How about, ito yung question na, pag ang teeth ba, connected ba siya sa ating hormonal imbalance? Yung May parang kinalaman menopause, din. ganyan. Yan. Connected din yan? Connected, Connect- Doc? Lahat? Connected, even actually, mental health natin connected. Yes. Dental Actually, pag is- masakit talaga, naluloka ka. Yeah, well, yes, that's true. Dental is mental and physical. Lahat na imbalances comes from your oral health. So pag hindi siya balance, hindi na balance lahat. Wow. Ganun lang ka. Totoo din na kailangan mag-floss. Kailangan talaga. Kailangan mag-floss. Bakit kailangan importanteng mag-floss? Kasi talagang, aminin natin, di talaga minsan, Hindi lang majority, tao majority. nagpa-floss, ha? Bakit Oo. anong kailangan? Bakit Kailangan. mag-floss kung nagtutoothbrush ka naman? Para madaling ma-explain na, Yes. ang ngipin, you have 16 na ngipin sa taas, 16 sa baba. Bawat isang ngipin may 4 na bulsa. Parang kuko mo. There's a pocket in between. Sa harap, sa likod. Yung pocket na yan is about 1.5 millimeters. So, ang brush niya yung trabaho niya. Trabaho yan ng mumog at saka floss. Ang toothbrush, pagpag lang yan. Outer guys. layer lang. Ang naglilinis sa loob, yung dental floss. Guys, narinig niyo yun, ha? Oo, Dental diba? floss tayo lagi. Dental floss talaga. Kailangan tayong mag-floss. Yan ang Floss talaga. Yan ang internal cleaning sa teeth Internal pala. cleaning. Kasi ang trabaho ng toothbrush, outer lang. Pagpag, parang kotse yan. Pagpag lang. Pero yung loob, hindi niya nalilinis. Pero ngayon, Yan. gawin natin na yung exercise, kung paano natin i-check, kung ano nga dapat, meron ba tayong babaguhin May sa ating babaguhin. bite, diba? Kasi mali ng bite. kasi mali ng affected bite. na yung beauty niya, pati posture niya. Hello mga Kanet25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.